dito po sa mga sa inyong request nga po para sa pag-freeze ng mga accounts ng ilang mga individual, nagsabi po kahapon si Executive Director David nga na meron na pong order para po sa pag-freeze Opo. ng mga accounts nito. Sec, ang reaksyon po dito ng iba, may maaasahan pa kaya tayo na pera na naitatago ng mga pinaghinalaan na ito, considering po na matagal nang pumutok ang balita, ngayon pa lang po naglabas ng freeze order? Alam niyo naman po, may proseso tayo dun sa freeze order. No? Kailangan po yung i-file ng AMLAC sa CA based on on either a petition or kung mayroong sariling investigasyon ng AMLAC. No? Pero tingin ko po, meron pa pong makukuha dyan kasi po hindi na ganun kabilis magtatanggal ng mga pondo ngayon. No? At kung natanggal man, mahahanap din po natin yan. At Sir Ted, meron din po akong i-anunsyo ngayon sa inyo ko na uunahin. Nung isang araw po, sumulat na ako, nung Lunes, sumulat na po ako sa 4 na ahensya ng gobyerno. Ang LRA, para sa mga lupa at property, real property, AAP, para sa posibleng mga eroplano, helicopter, at kung ano pang air asset, Marina, para sa mga posibleng mga yate o barko, at sa LTO, para sa mga sasakyan. Pinadala ko po sa kanila yung listahan natin ng 26 individuals at yung kanilang yung ating kaso sa ombudsman, at pinapagista ko na po lahat ng property, at ito po ay papadala ko na rin po sa pag nakuha natin yan, papadala na rin po natin yan sa AMLAC para sa freeze ng lahat ng mga properties, real property, mga lupa at bahay, mga posibleng mga eroplano at chopper, mga barko o yate at mga sasakyan. Well, that's a very fine move, Secretary. Pero may report ngayon na yun daw pong eroplano ni Zaldico, hango po sa isang bilyonaryo report, yun nga po, itong isang jet ay mukhang gumawa na daw ho ng mga documentation para mailipat po ito. Kumbaga, wala na sa Pilipinas. Ito ho ba yung mga gusto nyong habulin ng mga eroplano? Basta lahat po ng ma-involve dito, hahabulin natin. No? At sabi naman po ng AMLAC kahapon, na pagka nakita na nila yung mga accounts at na-review na nila, at may makikita silang mga basihan, base na rin sa mga kasong tinayo natin, pwede po, magpa-file din po sila ng mga civil forfeiture case. No? Ito po ang paraan. Opo. At makuha natin ang mga properties ng lahat ng involved. Opo, So, may proseso po tayo dito. Opo. Sir Ted, hindi naman po tayo kamukha ng mga ibang diktatorya na kumukuha na lang ng mga asset, na walang proseso. Opo, yun nga po. Magtiwala na lang po ang mga kababayan natin sa proseso natin. Opo. We Pero understand. mabilis po tayong uma-action dito, In 1 week pa lang po, less than 1 week po, simula na nag-file tayo ng kaso, na-freeze na po natin ang mga assets. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!